Alam niyo po ba mga kababayan, kahapon marami ang nagyayabang na mga vlogger. Actually, mga bandang umaga pa lang, may mga nagsasabi na humanda na daw po ang gobyerno ni PBBM mga kababayan dahil nga doon sa paparating na one big time rally na inorganisa mga kababayan nito pong sina Eric Celis at saka po nitong sina Chavit Singson at Defensor. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, iba yung one big time rally na nakita po natin. So eto, bago tayo pumunta sa mga mahalagang usapin natin nga pala mga kababayan, update lamang po tayo kay Alputera at saka dito kay LRY. Dahil meron po tayong nakitang balita galing po sa latest news na kung saan mga kababayan, eto daw pong si LRY. Namigay daw mga kababayan etong si LRY ng mga bisikleta sa loob ng kanilang resort diyan daw po sa Bacolod upang makahikayat ng mga taong allegedly ay pipirma sa kanilang signature caravan na kung saan mga kababayan, sabi pa dito, para daw po makahikayat ng mga pipirman tao na dun po sa panawagan nila na si Duterte ay maabsuelto mga kababayan. Na tinitingnan naman natin na isa sa mga dahilan nila para maagang maikampanya ito pong si Sara Duterte. So sabi pa dito, samantala si Alputera ay namigay naman ng e-bike sa loob ng rural transit bus shop sa isa ring pag-aari nila. Layunin nito ang ipagpatuloy ang suporta sa mga Duterte na itinuturing ng maraming bilang malaking insulto sa first family. Lalo't malinaw ang pamumulitika at ang pamimili ni LRY aka Small Boy na namamangka sa dalawang ilog mga kababayan. So uulitin ko yung lagi kong sinasabi mga kababayan habang dumidikit-dikit sila sa first family, talagang namumuo pa rin sa isipan ni LRY or netong si Small Boy na talagang makakalaya ito pong si dating Pangulong Duterte at yan po mga kababayan ay sa pamamagitan ng kanilang isinagawa na signature caravan, yung Tay Kami naman mga kababayan. Tapos kung titingnan nyo rin, habang ginagawa nila yung pagdikit-dikit sa first family, ay palihim po nilang tinutulungan ito po mga Duterte sa pamamagitan ni Alputera kasi nga ipinipinance po yan allegedly nito pong si LRY aka Small Boy. So ngayon, sa atin mga kababayan, since na pumirma na yung iba mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kanilang signature caravan, o bakit hindi rin papirmahin ni Alputera, ito pong si LRY at ito pong si Big Mama mga kababayan at saka po si GYD na kapwa miyembro ng kanilang pamilya na kapwa rin po nila tumutulong sa pamilyang Duterte. O bakit hindi na po nila ilabas agad ang totoong kulay po nila para makita ng first family kung karapat-dapat pa ba silang pagkatiwalaan. Ano po mga kababayan? So yan lang naman kung makikita nyo, namigay sila ng mga bike. Ayan. Eto e-bike mga kababayan sa loob mismo daw allegedly ng rural transit bus shop na pagmamay-ari din mga kababayan ito pong sina Small Boy. So ngayon, kung makikita nyo, ang purpose po talaga niyan ay para makapanghikayat pa at makakuha sila ng napakaraming pirma sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? So ngayon, mga kababayan, punta na po tayo dito po sa mga mahalagang usapin na nakita po natin na kung saan mga kababayan, ito po yung unity ride. Laban daw po sa korupsyon at ang balak dapat nila dito patalsikin ng presidente. Kaso ang problema, wala yung paninindigan ng mga DD-shit mga kababayan, hanggang social media lang yung karamihan. At pag titingnan ninyo actual, o konti yung bilang nila. Ito, pakinggan po natin. Hoy mga pinklawan. Ito may sinasabi siya sa mga pinklawan at saka sa mga loyalista. Bago po maganap yung rally, kahapon. Hoy mga pinklawan. Loyalistang bangat. Komunista, kriminal, mga buwaka ng pinanyo. Magsitabi-tabi kayo dahil pakasagasaan namin kayo. Hoy mga pinklawan. Loyalistang bangat. Komunista, kriminal, mga buwaka ng pinanyo. Magsitabi-tabi kayo dahil pakasagasaan namin kayo. Diba, umpisa pa lang o bago pa lamang sila mag-umpisa ng kanilang joyride, ng kanilang rides mga kababayan or nung kanilang one big time rally, may mga sinasabi pa silang ganyan. Kaso ang problema mga kababayan, mahirap kasi pagka nauna yung yabang. Ang nagiging ending niyan pangit at katawa-tawa. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nakala ko kasi pag sinabi
na one big time rally, marami po ang pupunta at marami po makikiisa. Tingnan nyo ito mga kababayan, parang ang nangyari dito, parang may patay. Parang may patay mga kababayan na ililibing. Ano po ba yon? Ito, tingnan nyo. Oh. Yan pa rally. Hello. Oh. Yan ba ang one big time rally ni Chavit Singson? Bakit parang ang nangyari dito mukhang may karaw mga kababayan na papuntang sementeryo? Ayan o. Diba? At saka alam nyo pa mga kababayan ang diskarte nila dito. Sa EDSA sila nangyari nga naman para masabi na marami po ang nakiisa at marami po ang pumunta. Kahit alam naman natin na yung iba mga kasabayan po nila dyan, sadyang bumabiyahe mga kababayan, papasok sa kanilang mga trabaho, or papunta sa mga mall, or kung saan man mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, bakit EDSA yung pinili nila na tahakin? Kasi alam naman po natin mga kababayan, na maraming sasakyan ang dumadaan sa EDSA. At nga naman, pag nakasabay nila yung mga sasakyan na yon, magmukhang marami, kahit ang totoo mga kababayan, nilangaw po talaga sila. Ayan o. Kita nyo. Wala na. Wala na. Oh. Diba? Yan ba yung one big time rally ni Chavit Singson? Bakit binangaw? Akala ko ba marami ang pupunta at marami ang gustong patalsikin ang ating mahal na presidente? O bakit nilangaw yung rally mga kababayan ni na Defensor at saka po nitong sina Chavit Singson walang pumunta o konti? Diba? Yan ba yung sinasabi ninyong one big time rally? Diba? Nagmukha lang kayong tanga dyan. Tapos ito pa mga kababayan. Ito yung pinaka nakakatawa pa. Diba kalimitan kung makikita ninyo kapag karali na mga kapatid dati sa Iglesia ni Cristo, kapag karali mga kababayan, ng tawag dito na Makabayan Block, marami po talaga ang pumupunta dyan. Pero kapag karali ng mga DDC, tingnan nyo naman. Buhay sa sariling bayan kung walang alipin. Yan. O diba? Wala nang katao-tao mga kababayan. O, tingnan nyo ha. O dito lang marami sa part na ito. Buhay sa sariling. Ayan o. Dito lang marami. Mas marami pang tao kapag ka may birthdayhan yung isang bahay eh. Diba? Samantalang ito, kita nyo si Defensor oh. Naandi dito rin mga kababayan pero kukunti yung tao. Bayan Ayan o. kung walang alipin Parang tanga nga. at may kalayaan ang bayan. Sabi ng Mama PB Suzuki, mukhang mga tanga lang. Kaya nga eh, parang mga tanga nga lang. Kita nyo naman, yan ba yung sinasabing one big time rally? Ang sinisil bukas ay babangon din ang silangay pupula sa tiyas ng paglaya. Samahan nyo na lahat. Ibon mang may layang lumipad. Yung iba dito, nahihiya na lang kumanta eh. Tingnan nyo si Mike Defensor mga kababayan, no? Kulungin mo at pumipiglas. Bayan pa kayang sakdal tilag. Ang di magdasang makaalpas. Pilipinas kong Oy, Eric Salis, magkano ba? para lunukin nyo yung pride nyo at magbuka kayong parang tanga dito. Hindi ako nagtatanong lang ha. Nagtatanong lang ako mga kababayan kasi marami nagko-comment sa comment section natin ngayon na sinasabing parang tanga lang sila dito. Kaya nga tanong natin kay Eric Celis, magkano ba para hayaan mo na magmukha kayong aanga-anga dyan? Diba? Piruin yung mga kababayan ha, one big time rally ni Defensor at ni Chavit Singson.
Bakit mukhang wala pa atang 40 o wala pa atang 20 yung tao dito? Diba? Anyway, tuloy pa natin. Umutya, pugad ng luha at dalita, ating at hika, Ah, makita kang saktan, laya. hindi makapaniwala yung may face mask. Oh. Tingnan nyo mga kababayan yung may face mask. Hindi na sumasabay, hindi na kumakanta kasi nakakahiya talaga. Si Marcos ay palubog na at yan ay magaganap. Daloy ng kasaysayan po yan. Tsak na mangyayari yan. Okay, kita nyo, si PBBM ay palubog na. Sabi niya. Si Sabi nila. Marcos ay palubog na at yan ay Sana all. Sana all. May kilikili power mga kababayan. Sana all. Hindi ako nagtataka lang paano nila sinasabi na si PBBM ay palubog na. Eh nariyang yung mga rally naman nila, wala namang pinupuntahan. Hindi nga sila magtagumpay mga kababayan. Ni hindi nga nila magawang punuin yung EDSA Shrine. Daig pa sila ng mga pinklawan at ng Makabayan Black kapag ka nagpuprotesta. Yan nga yung sinasabi ko mga kababayan na paano mananalo si Sara Duterte kung titingnan nyo sa actual, yung kanya mga taga-suporta ay kokonti lang. Sa social media lang talaga marami. Diba? Ni wala ngang kabataan na kasama dito. Oh. Walang kabataan na nakikiisa sa kanila. Yung makikita nyo na iba na mga bata, katulad din na Super DM, yan yung mga bayaran mga kababayan. Eh may mapapansin nga kayo dyan. Mga vlogger hindi naman may mga vlogger na ang content hindi naman pampolitika, biglang napasok sa politika. Kaya kita nyo mga kababayan kapag ka nagsasalita, hindi alam ang sasabihin kasi hindi naman talaga updated. Tapos ngayon, ang pinakamasakla pa dito, nagprotesta sila, wala silang kasamang bata dyan, oh. Di wala ngang bata. Ibig sabihin, walang kabataan. Di ba, walang teenager na nakikiisa sa kanilang ipinaglalaban kasi yung mga kabataan ngayon, mulat na po mga kababayan. At alam na mga kabataan na kailangan managot ni Sara Duterte. Oh, ngayon lang ako nakakita. One big time rally. Wala pang 40 yung pumunta o wala pang 30. at yan ay magaganap. Daloy ng kasaysayan po yan. Tsak na mangyayari yan. Mabuhay po tayong lahat at abangan ang susunod ng mga pagkilos. Maraming salamat at ingat sa pag-uwi natin. Uwi, ano? Mabuhay ka ka, Eric. Uwi, ano? Buhay! Eto pa, pinakamasaklap pa, kababayan, bukod pa dyan. Ayan, oh. Oh, sabi nga dito, wait lang, basahin natin. Breaking news, rally ni Chabet, hindi nilangaw, binangaw mga kababayan. Ayan, oh. One big time rally. Biruin nyo, may hakot pa yan. Ayan, oh, partida, may hakot pa yan mga kababayan. Kasi, oh, di ba? Tapos may pakapi pa si Chavit Singson. O partida, pero ano, tingnan nyo naman. Ayan oh. Oh, yan ba ang maraming ano? Ang one big time rally nila? Ano yan, may COVID? Social distancing? Oh. Ayan oh. 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 Di ba mga kababayan? Oh. O nasa na daw kayo? O kahapon, nasa na daw yung mga DD-set? Bakit nyo iniwan? Si Chavit Singson. Ayan o. Yan ba ang one big time rally? Tapos alam nyo yung pinakamasakla pa dito? Ayan o. Kung mapapansin nyo mga kababayan, wala. Marcos Rizal may nakalagay. Pero, ayan o. Inabot na sila ng gabi lahat-lahat dyan. Siguro yung mga nagstay dito, naghihintay ng bayad. Mga kababayan, ayan o. Wala ng tao, ayan o. Diba halos nga yung mga DD-set o hindi na maipinta yung mga pagmumukha o. Kasi wala na mga kababayan, wala na naniniwala sa kanila. Ayan o, tingnan nyo. O. Diba? Tingnan nyo yan. O. Diba yung iba nagmamakaawa na pumirma. Para makalabas si Digong. Pero yung iba mga kababayan hindi na po talaga pinapansin. Sabi ko nga po sa inyo nung una, tandaan nyo ba nung unang beses na naaresto si Digong?
Oo, marami ang naawa. Marami ang nakisimpatya. Pero tingnan nyo, paglipas ng ilang buwan, wala. Wala nang naawa kay Duterte, mga kababayan. Yung mga DD-shit na lang na may pakinabang, dito sa pamilyang Duterte ang naaawa po sa kanila. Pero, ang karamihan po talaga, especially yung mga kabataan, gusto po talaga mapapanagot. Ang mga Duterte na yan, mga kababayan, at gustong mapapanagot din, etong si Sara Duterte. Tingnan nyo nga, kung may kabataan dito, wala. Wala kayong makikita. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit nilangaw. Ito po mga pagkilos po nila, ito po mga protesta nila. Kasi alam ng mamamayang Pilipino, mga kababayan, na talagang etong mga DD-shit, marami lang talaga yan sa social media. Kasi nga troll. Kasi nga may troll farm, allegedly. Diba, mga kababayan? So ngayon, pakinggan natin etong balita patungkol po dyan sa anti-Marcos rally na yan. Yan pagkilos protesta ng mga DD-shit sa pangunguna ni Chavit Singson at saka po ni Mike Defensor. Kasi sabi po dito, ilang grupo daw ipinanawagan ang pagbibitiw ni PBBM. Ito, i-play po natin. Nagprotesta po ang ilang grupo para ipanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ayan si Defensor. Sakto, alas 2 ng hapon kanina nang umarangkada ang motorcade na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Bit-bit nila ang panawagang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula EDSA People Power Monument, binaybay ng protest ride ang kahabaan ng EDSA northbound sa Quezon City patungong monumento sa Caloocan hanggang sa Commonwealth Avenue. Karamihan sa mga nakiisa, mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Sa haba ng convoy ng mga sasakyan at motorsiklong sumama, nagkabuhol-buhol tuloy ang traffic kanina. Galit ang karamihan sa mga sumama sa caravan na gustong panagutin ang mga sangkot umano sa flood control scandal. Ang ilan ipinanawagan ang pagbabalik ng death penalty. Ay, baka mga kababayan, pag ibinalik yung death penalty, baka unang masampulan dyan yung mga Duterte. Diba? Lalo na yung ginawa nilang pagprotekta kay Michael Yang nung panahon na nasa kapangyarihan, mga kababayan. Ito pong mga DD-shit, diba? Kasi kung titingnan natin sa totoo lang, mga kababayan, etong kanilang one big time rally, wala namang pinuntahan kahapon. Bukod sa nilangaw po, mga kababayan, isa lang ang maliwanag, pagkatapos ng kanilang rally, wala, uwian na ulit. Nagising tayo kinabukasan, nagising tayo February 1, sino pa ba ang presidente? Ang ating mahal na presidente na si PBBM. Ibig sabihin, wala. Talagang wala na silang bilang. Ibig sabihin, latak na nalipunan niya mga yan. Anyway, tuloy pa natin. Ngayon, hindi lang sila basta bumaba. Dapat sila managot. At gusto namin sa Senate Congress kung totoong naglingkod. Eto siguro yung babae dati na nakikipag-away do sa kapwa DD-shit. Ewan ko kung matatandaan nyo nung nag-rally dati ng sabay-sabay. Diba, mayroon nakikipag-away sa kapwa DD-shit. Eto ata yun, mga kababayan. Kaysa bayan, ipatupad nyo ang bitay. Kailangan namin bitay sa lahat ng mga korap. Sampulan natin, bibitayin natin sila. Mula sa iba't Ingat ka! Ingat ka, madam, baka mag-backpair kay Digong yan at saka kay Sara Duterte. Diba? Ingat po kayo sa sinasabi ninyo. Kasi baka mamaya pag ibinalik yung death penalty sa lahat ng kurap at mapatunayan, mga kababayan, na talagang kinurap yung confidential funds, mapatunayan na talagang kinurap yung pagbili ng CCTV, pagbili ng laptop, baka magulat na lang tayo ang unang masampulan dyan. Itong mga Duterte, mga kababayan, lalo na si Pulong Duterte na hanggang ngayon ay tinatanong pa rin ng mga kababayan Pilipino natin kung saan napunta yung 51 billion pesos. Diba na budget patungkol po doon sa mga anomalyang flood control. Kasi binabaha pa rin ng Davao City ngayon. Ingat po kayo sa paghihiling ninyo ng ganyan. Kailangan namin bitay sa lahat ng mga korap. Sampulan natin, bibitayin natin sila. mula sa iba't ibang grupo ang nakiisa sa protest ride gaya ng grupong Maisog. May mga namigay ng watawat habang ang iba may bit-bit na mga banner. Hindi raw kontento ang mga grupo sa pamumuno ng Pangulo laban sa korupsyon. Ayo lang naman. Marcos resign dahil nakikita naman natin na ang presidente natin is hindi niya kayang gampanan ang tungkulin niya bilang presidente ng ating Paano nyo nasabi? Maglabas kayo ng ebidensya.
O yung mga didisit dyan, paano nyo nasabi? Maglabas kayo ng ebidensya. Sino ba ang mas incompetent, mga kababayan? Sinong mas incompetent na pinuno? Di ba si Sara Duterte? Nasaan ba siya ngayon? Nasa Pilipinas ba siya para magtrabaho? Wala. Sinong nasa Pilipinas at kasama natin? Na naandi dito sa bansa, lalo na pagka may sakuna? Ang presidente. So paano nasasabi ng iba na hindi sila kontento sa pamumuno ng isang BBM? 'Di ba dapat kung lalawakan niyo yung pangunawa niyo, mas hindi ka kontento yung pamumuno ni Sara Duterte kasi hindi siya nagtatrabaho. At the same time, may mga dapat siyang sagutin pero hindi niya sinasagot at umaasa lang siya sa kanya mga kaalyado na i-absuelto siya pagdating sa huli. Alam niyo na kung ano yung pinupunto natin. Anyway, ituloy pa natin. Bansa. Huwag na nating hantayin na patuloy pang lumaglag at bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasabay Ano nito, nagpakalat ng mga pulis sa mga lugar na dinaanan ng protesta para masiguro ang maayos at mapayapang aktibidad kahit nawala itong permit. Nitong Webes, Yan! Wala pa pala kayong permit! Oh, dapat kahapon pinaghuhuli ng ating mga kapulisan yan. Kasi nagrally kahapon, one big time rally pero walang permit. Ayan walang permit mga kababayan. Maliwanag yung sinabi ng News 5 dito Ito, pakinggan nyo. Bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas. kasabay nito, nagpakalat Ay, ng ganyan. mga pulis sa mga lugar na dinaanan ng protesta para masiguro ang maayos at mapayapang aktibidad kahit nawala itong permit. Nito Ayan walang permit mga kababayan yung rally na one big time rally kahapon ng mga DD7. Kaya naman pala wala nagpuntahan. Kasi yung iba natatakot na baka mahuli sila at makulong. Baka nga yung iba dyan wala pang lisensya o wala pang rehistro yung mga motor. Alam nyo, dapat pag mga walang permit na ganyan yung protesta, yung rally, dapat hinuhuli na agad yung mga yan. Diba? Eto pa, yung isang dahilan kung bakit nahuli sila nung nakaraan. Itong Webes, ibinahagi ni Defensor ang pagharang ng mga pulis sa motorcade na una nilang inorganisa sa Cebu. Hinarang ito dahil wala raw permiso mula sa lokal na pamahalaan. Kaya sa kanilang caravan Kita mo, ang yaman-yaman mo, Sir Chavit Singson, magpaparali na nga lang kayo, wala pang permit. Diba? Ang yaman-yaman nyo, ang dami-dami ng pera nyo. Yung simpleng maglagay ka ng tao dyan na mag-aayos ng permit ng rally nyo, hindi nyo pa nagawa. Ganyan ba kayo kasanay sa illegal? Ako, nagtatanong lang naman, ito napapansin ko bakit yung mga DD7, mukhang sanay na sanay kayo sa kalakaran ng illegal? Diba? Bakit sanay na sanay kayo sa kalakaran ng mga gawaing illegal? Alam nyo nang ang illegal yan. Yang magprotesta kayo nang wala kayong permit, abay dire-diretso pa rin kayo. Tapos pag nahuli kayo, pag hinarang kayo, sasabihin nyo, ginigipit na naman kayo. Sasabihin nyo, silent martial law na naman. Yun naman pala, wala naman pala kayong permit. Anyway, tuloy pa natin. sa kamay nilaan, binigyang diin ng grupo na isa itong moving assembly kaya hindi nangangailangan ng permit. Kasama rin sa panawagan ni na Defensor ang pagsasapubliko sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni PBBM. Nagdaos na maikling programa ang grupo sa tapat ng batasang pambansa kung saan nagtapos ang protest drive. Hindi ito ang huli. Babalik kami dito, magpoprotesta kami. Okay lang, magprotesta at magprotesta kayo. Wala namang pinupuntahan yan. At ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil na itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Sanay na sanay talaga mga kababayan si Defensor mag-akusa, no? Buti na nga lang hindi ka nanalo. Alam niyo, minsan natatanong natin itong si Defensor, saan kaya siya kumukuha ng kapal ng muka? Di ba ako nagtatanong lang naman? Kasi dati nung tumatakbo ka, especially nung 2022, itinaas pa ni PBBM ang kamay mo. Di ba? Itinaas pa mga kababayan ni PBBM yung kamay niyan. Wait, hanapin natin. Ayan, no? Ayan. Oh. 'Di ba?
Itinaas pa ni PBBM ang kamay mo noong February 28, 2022. Tapos ganyan ang gagawin mo kay Presidente. Di ba? Tsaka kaya kumukuha ng kapal ng apog mo. Hindi ako nagtatanong lang naman. Kaya no, 2022 mga kababayan, itinaas ng ating mahal na Presidente ang kamay ni Defensor. Kaya sabi pa nga dito, sabi ni President Bongbong Marcos, ayan o, ni President Bongbong Marcos, si Quezon City Mayor Mike Defensor, ang aking mayor para sa Quezon City ngayong 2022. Quezon City, huwag magpabudol-budol dahil walang B2B. Ang totoo ay ang MD for MD, Marcos Duterte for Mike Defensor. Ayan o, diba mga kababayan? Sinuportahan ka ni PBBM noong 2022. Tapos gaganyanin mo si Presidente. Gaganyanin mo si PBBM. Kapal naman ang apog mo. Anyway, tuloy pa natin. Kasi sabi dito niya, ayan o, ang protest drive. Ayun nyo ha. Muli. Babalik at babalik kami dito, magpoprotesta kami at ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil na itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasama din dito si Boy Lighter, yung bastos. Ayan o, maliwanag na kaalyado talaga nila itong bastos na ito. Ayan o. Diba? Maliwanag na kaalyado talaga nila yung bastos na yan. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles. Diba? Biruin nyo, nakakapagsalita pa siya ng ganon. Samantalang noong 2022, sinuportahan siya ni PBBM. Ayan o. Gamit na gamit mga kababayan ni Mike Defensor si PBBM noong 2022. Tapos sasabihin ng iba, kung hindi dahil mga kababayan kung hindi dahil kay Sara Duterte, baka talo si PBBM. Maliwanag nga na si PBBM yung gamit na gamit nila kahit nung kampo nila nung 2022. Diba mga kababayan? Ayan o. Ang gawin mo, Defensor, ilabas mo ngayon si Gutesa. Ilabas ninyo ni Marcoleta si Gutesa. Yan ang pinakamainam nyong gawin kaysa mag-rally kayo. Kasi di ba sabi nyo si Gutesa ang susi sa lahat? O bakit biglang nawala? Bakit hindi nyo mailabas? Di ba mga kababayan? Kaya nga ako sa totoo lang, yung mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga kabataan, wag sana kayong magpabudol sa mga yan. Alam ko yung mga kabataan ng pag-asa ng mga susunod na henerasyon. Di ba? Ang pag-asa ng ating bayan. Kaya kung magpapabudol kayo sa mga ito, na mga allegedly pro-China, wala tayong magagawa. Kawawa ang Pilipinas. Kaya nga ito para sa akin, much better mga kababayan, huwag kayong magpapapaniwala sa mga ipinaglalaban kuno ng mga ito. May mga hidden agenda yan na gusto nilang makuha pagdating ng 2028. Mag-ingat kayo dyan. Ano po, dahil nga kung nagawa nilang gamitin noon si PBBM at ngayon ay sinisiraan nila, kayang-kaya ulit nilang gawin yan sa mga susunod mga kababayan na panahon. Ayan o. Diba? Anyway, ngayon, kayo mga kababayan, ano pa masasabi ninyo hingil po dito sa mga paninira ni na Mike Defensor na humantong pa sa punto na nagrally sila ng one big time rally sa pangunguna ni Mike Defensor at Chavit Singson, pero ang ending talagang hindi lang basta nilangaw kung hindi talagang literal na binangaw yung rally po nila. Ano po, so comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo hingil po dyan.